Dalaga sa Rojas, Palawan, butot balat at parang anay na nginangat-ngat ang kanilang dingding. Kahit saig kakainin niya, kahit damit, kahit kumot, kahit kulambo. Pag nagpapakain po ko, sinasabihan ko po siya na magpagaling na siya. Hindi ko na yan po iniisip yung sarili ko, iniisip ko po si ate. Na kung paano siya gumaling. Butot balat na lang siya. Puno ng butas ang dingding ng bahay ng pamilya Jocades sa Palawan. Pero hindi anay o insekto ang kumakain sa kahoy nilang pader, kundi ang 17 anyos nilang anak. Parang dinaanan ng bagyo ang bahay na ito. Nagkalat ang mga piraso ng tela. Ang sahig at sawaling dingding, butas-butas. Pero hindi ito gawa ng anay o insekto o ng malakas at malaking tao. Pakain na! Pakain na! Pakain na! Kundi ng isang butot balat na. Siya ang 17 anyos na si Aurora. Hindi niya tunay na pangalan. Kinailangan daw itong gawin. Dahil anuman ang mahawakan ni Aurora, kinakain niya. Kahit saig kakainin niya, kahit dingding, kahit damit, kahit kumot, kahit kulambo. Ngat-ngat kay ngat-ngat. Yung mga sahig na po yan, ma'am, natabla, ma'am. Gawa niya po yan, ma'am. Pag nagawala siya, ma'am, ginatuklap niya. Bilang isang magulang, matiis mo ba yan magitang anak mong ganyan? Kulang na ang itali mo yung buong katawan ng bulupot ng tali. Para makita mo na na safety. Ano ba ang parang gusto niyang takasan? Ano ang umaanay sa kanilang tahanan at sa isipan ni Aurora? Muli na, miminga, patay si miminga, Ang dalaga, taga Rojas sa Palawan. Ang mga sira at butas sa kanilang bahay, bakas ng makailang ulit niyang tangkang pagtakas. Yung wala pa po siyang tali, ito po, binali niya rin. Sinubukan niya rin pong lumusit dito, tayo nakita rin po siya ni mama. Ito po, nginat-ngat niya rin po, pati nga po ito yung pako eh. Buti na lang nga po, hindi naputol. Punit-punit ang mga kumot at tuwalya. Dahil mayat maya raw niyang nginangat-ngat. Hindi na nililigpit yan, yung mga nangat-ngat niya. Hindi na po kasi pag ano po nga ngat-ngatin niya ulit, tama dumi po iyon. Kaya labag man sa kanilang kalooban, nagdesisyon ang kanyang pamilya na itali na ang kanyang mga kamay at paa. Ito po kasi yung lobid po hinila niya po nakaraan bigla, kaya pagka nagkaroon po siya ng sugat. Madaling araw nitong Lunes, si Aurora nakawala sa pagkakatali. Ang sakong kanyang nadampot, kanyang nginat-ngat. Ang nooy natutulog sa kabilang kwarto, ang kanyang nakababatang kapatid na si Ethan na alimpungatan. Regate.
Mula nung nawala sa katinuan ang kanyang ate Aurora, tila nabaligtad daw ang kanilang mundo. Nagiinit po ng tubig para hindi po malamig kay ate bago mamaya po igib na naman po ako para po ipaligo po sa kanya. Lagyan ko po ng sabon kasi po para makakuha yung dumi. Ang gamit ni Ethan, sabong panlaba. Teng, tanggalon na natin, Teng. Kuon ko na. Ayaw raw ni Aurora na sinusuotan siya ng damit, kaya madalas wala siyang saplot. Para hindi siya ginawin, pirmi siyang kinukumutan. Te, wag mo ito ting tanggalin, te, ah. Ha? Wag mo tanggalin, ah. Para hindi kalamigan. Magluto lang muna ako ng ulam, ah. Magkain ikaw, ah. Opo. Okay. Yung paborito pong ulam ni ate, mga sinabawan po, mga tinola, mga sinigang. Minsan lang po kami nagsasabaw pag si Papa po nagkukuha ng isda. Pag ganito po, yan po, yung tabla po, itatagig mo lang at ano mo lang din po. Ano mo lang doon sa butas. Po. Hindi ba dyan Okay. naikit si ate sa tabla? Hindi rin po. Te, busog ka, te? Ha? Nabusog ka, wala? Opo. Aw. Hindi pa po ganyan si ate. Naglalaro po kami ditong dalawa. Nag-iikot-ikotan, naghahabol-habulan po, nagtatago-taguan. Nung umpisa ng ging sakit niya po ako, nagbago na po siya. Masakit po sa akin ngayon si ate, hindi makalaro kagaya ng ibang bata. Kaya po yung ate ko po ganyan. Pag nagpakain po ako, sinasabihan ko po siya na magpagaling na siya. Hindi ko na yan po iniisip yung sarili ko, iniisip ko po si ate. Na kung paano siya gumaling. Matapos asikasuhin ng kapatid, tsaka palang naghanda si Ethan papasok ng eskwela. Alas 7:30 ang kanyang klase, pero mag-aalas 8 na, hindi pa rin siya nakakagayak. Bye-bye, te. Bye-bye. Inihabilin muna ni Ethan ang kanyang ate sa kanyang nanay Marialyn. Nangkot po ako kasi yung ate ko po hindi nakakapasok sa eskwelahan. Ako po palagi araw-araw po. Araw-araw po siyang late. Maliban sa malayo yung bahay nila, meron pa siyang responsibilidad na dapat gampanan sa bahay nila bago siya magpunta dito sa school. Huwag siyang magsasawa sa pag-aalaga sa kapatid niya. Basta huwag niya lang pabayaan yung kanyang pag-aaral. Ganun na lang ang pagpupursige ni Ethan na makatapos para maabot ang pangarap niyang maging doktor. Para makatulong din po ako sa maraming tao. Pag gusto ko rin pong pagaling si ate. Sabi niya raw pag gumaling raw siya, magiging isang doktor daw siya. Kasi sabi niya para marami rin raw siyang matulungan. Si Aurora, panganay ni Marialyn sa una niyang asawa na si JR. Si Marialyn nagtrabaho. Kalaunan, bumuo siya ng bagong pamilya kasama ang karelasyon niya ngayong si John V. Nagkaroon sila ng 2 anak at ang isa nga rito si Ethan. Tinunton ng aming team ang dating kinasama ni Marialyn na si JR na nakatira sa Puerto Princesa City. 5 taon na raw siyang walang balita
tungkol sa kanyang mag-iina. Wala ka. Kaya sa litrato na lang niya ulit nakita si Aurora. Wala ka eh. Hindi pa to siya. Ang bayat yun na. Hindi po ako mapagniwala kasi ginawa niya sa akin ito. Ang sabi niya, nangako sa bataas na alagaan niya. Diba nakikita ko lang ganito na sitwasyon niya. Ay kung kukunin ko yung ako po mahirapan si mama at saka yung kapatid kong bunso ay pares-parehas din sila na may diferensya. Nitong Martes, nagpaabot ng tulong sa pamilya ang Municipal Social Welfare and Development Council ng Bayan ng Roxas. May dala tayong mga beddings maliban po dito sa mga groceries po na bitbit namin. Si Ethan ay binibigyan po siya ng full scholarship po hanggang makapag-college ka at makapagtapos ng pag-aaral. Salamat po dahil binigyan niyo po ako ng scholarship po. Matutupad po na Ethan, lagi po yung sinasabi niyang mag-aral po daw siya ng doktor, ma'am. Lagi niya po talagang sinasabi yun. Kaya ate, ako po yung magpapagaling kasi doktor na po ako. Sabi ko sana nga matupad. Binisita rin si Aurora ng kanilang health officer. Butot balan mo. Napagawa sa dalawa, tatlo. Ayon kay Doktora Lay Pareño, si Aurora malnourished. Ang nakikita po nating dahilan, kulang na naibibigay sa pang-araw-araw nila na kinakain. Ipapacheck up po natin siya sa pediatrician at matitingnan rin po siya sa mental health facility ng ospital ng Palawan. Si Ethan, sinamahan ng kanyang ate Aurora sa ambulansya. Mula Roxas, 3 oras ang biyahe bago nila narating ang ospital ng Palawan sa Puerto Princesa City. Nagko-considera tayo ng possible psychosis. I-admit po natin ang pasyente para ma-stabilize siya. Kikitaan natin siya ng 3 kondisyon. Ang una naming napansin po sa kanya is ang tinatawag na neurodevelopmental disorder. Ang kanyang mga kakayanan ay hindi akma sa kanyang edad. Pangalawa, disorganized behavior and disorganized speech. Ito po ay pasok sa schizophrenia spectrum disorder. Posibleng meron din daw itong eating disorder na kung tawagin, paika. Pagkain ng mga bagay na hindi akmang pagkain kagaya ng lupa at iba pang bagay na walang nutritional value sa katawan ng isang bata. Base sa survey, pagdating po sa mga adolescents, meron pong 2 sa bawat 10 adolescent ang stunted. Ang mga pamilya po na may problema sa kalusugan, maaari po silang pumunta sa mga health facilities sa kanilang mga barangay. Konti-konti po muna yung pagkain po niya hanggang po sa makaya po at may stabilize po yung kanya pong kalagayan. Meron pong shortage, hindi lang po sa facilities, nangunguna po dito yung mga mental health professionals. Meron po tayong 0.4 psychiatrists for every 100,000 Filipinos. Sa mga facilities naman po, we have 84 general hospital with psychiatric units. Ang unang response ay hindi itali. Ang unang response, syempre, dalhin sa doktor para ma-evaluate siya ng mabuti. Isang reason kaya nagpapatuloy itong siguro pagpatali ng mga taong may mental health conditions ay unang-una ignorance. Hindi naman masama yung intention nila, pero yun talaga yung alam nilang pwedeng gawin para matulungan siya. Magpagaling ka, te. Isipin mo lagi si mama at si papa. Mga kapatid mo. Nag-aantay kami gumaling ka. Magawa tayo ulit ang sarili mo. Kanaalang bago. Gusto mo na mag-uwi? Ayaw mo pang umuwi? Ayaw mo pang mag-uwi, te? Dito ka lang? Magbagaling ka na Matapos ang mahigit 1 linggong pananatili ni Aurora sa ospital, pinayagan na siyang makauwi ng mga doktor para ipagpatuloy ang kanyang gamutan sa bahay. Hindi na po siya namin itatali. Pabantayan na po siya namin. Humihingi po kami ng tulong para
tuluyan pong gumaling yung anak ko po. Ang malusog na pangangatawan, kakambal ng matatag na isipan. Ang ating mga tahanan, hindi dapat maging kulungan. At sana, bawat isa sa atin, mapagwagian ang mga tahimik na digmaan na sa ating sarili, ating pinaglalabanan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.